Diyos ay ang natatanging sapat, sigurado, at walang kamalihang tuntunin sa kaalaman patungkol sa kaligtasan, pananampalataya at pagsunod. Sa pangkalahatang kapahayagan ng kalikasan, nakikilala natin ang Diyos bilang tagapaglikha. Ngunit sa tulong lamang ang natatanging kapahayagan ng banal na kasulatan natin makikilala ang Diyos bilang tagapagligtas. Lahat ng ating karunungan ay nagmumula sa pagkilala sa ating sarili at ng banal na kasulatan ang naglalaman ng kanyang mga itinuturo. Dito ipinahahayag natin ang mabuting balita na si Jesus habang hindi ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na nakapagliligtas sa lahat ng mananampalataya. Sa tuwing tayo'y nagtitipon, ginugulat natin na tayo'y naligtas tanging dahil sa biyaya lamang. Tanging sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Tanging kay Kristo lamang. Tanging ayon sa banal na kasulatan lamang. At tanging para sa kaluwalhatian ng Diyos lamang. Narito tayo upang tapat na tumugon sa pagpupuri para sa ginawa ng Panginoon. Ngayon tayong pumaling sa kung ano ang sasabihin ng Diyos sa atin ngayong araw sa pamamagitan ng pagbabasa at pagtatalakay ng kaniyang salita. Natawagan ko si kapatid na Chad para sa ating pangangaral sa Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. At ibubuksan natin ating Bible sa 2 Peter chapter 2 verses 4 to 10. 2 Peter chapter 2 verses 4 to 10. Ang title po nating sermon ngayon ay The Lord Knows. The Lord knows to rescue and punish. Okay, basahin ko. Verse 4. For if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell, and committed them to chains of gloomy darkness to be kept until the judgment. If he did not spare the ancient world, but preserved Noah, a herald of righteousness, with 7 others, when he brought a flood upon the world of the ungodly, if by turning the cities of Sodom and Gomorrah to ashes, he condemned them to extinction, making them an example of what is going to happen to the ungodly. And if he rescued righteous Lot, greatly distressed by the sensual conduct of the wicked, for as that righteous man live among them day after day, he was tormenting his righteous soul over their lawless deeds, that he saw and heard. Then the Lord knows how to rescue the godly from trials, and to keep the unrighteous under punishment, until the day of judgment, and especially those who indulge in the lust of defiling passion. Sa Tagalog, sa Biblia, sapagkat kung hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na magkasala sila, kundi sila ibinulid sa impyerno at nilagyan ng mga tanikala ng kadiliman, upang ingatan hanggang sa pag-ukom. At kung paano ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagaman iniligtas si Noe na tagapangaral ng katwiran, kasama ng 7 iba. Noong ang daigdig ng masamang tao ay dinalhan ng baha, kung paano pinurusahan niya ng pagkalipol ang mga lungsod ng Sodoma at Gomorrah na ginawa niyang abo, upang maging halimbawa sa mga mamumuhay sa kasamaan. At kung paano iniligtas niya ang matuwid na si Lot sa lubang nabagabag sa mahalin na pamumuhay ng masama, sapagkat ang matuwid na taong ito na nabuhay na kasama nila araw-araw ay lubang nababagabag ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masamang gawa na kanyang nakita at narinig. Kung gayon, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal mula sa pagsubok at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kurusahan hanggang sa araw ng pag-uukom. Lalong-lalo na sa mga nagpapasasa sa kanilang laman sa pagnanasa at tinahamak ang may kapangyarihan. Sila'y pangahas, may tigas ang ulo, at hindi natakot na likustain ang mga malulupad. Tayo muna'y manalangin sa Panginoon. Panginoon Diyos, kayo po'y lumalapit sa iyo. Kayo po'y humihingi ng karunungan, Panginoon. Kayo po'y humihingi, Panginoon Diyos, ng katsagaan, Panginoon. Sa buhay, Panginoon, kayo po'y mahina. Kayo po'y patuloy po nagkakasala, nagkakamali. Sabi niyo po sa inyong salita ay ang mga po nagkakasala ay inyong paparusahan. Ang mga gumagawa ng mga kalipastahan ng Panginoon sa inyong paparusahan, Panginoon, kabulaanan. Pero sa mga mahadiyos, ikaw ay mabuti.
Inyo pong iligtas ang inyong mga godly people, Panginoon, mga tao na nagtitiwala sa iyo. Kaya ngayon, Panginoon, kayo po ay lumalapit sa iyo. Kayo po ay inyong samahan, kayo po ay pangunahan ng inyong Espiritu. Kayo po ay inyong aming puso, Panginoon Diyos, ay baguhin mo, Panginoon. Aming isip ay matransport, mga iyong buhay, Panginoon Diyos. At pinapagkatiwala po namin sa iyo ang lahat po namin gagawin mo. Sa pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Amen. Sa preaching ni Pastor Edson, patungkol sa prophetic word, ng nakarang week, ito ay nakapokus sa Panginoong Jesus. Na siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Siya ang absolute truth. Maliban sa Kanya, lahat ay false o bulaan. Tayo ay na-encourage na magtiwala dito. Dahil nakita ni Pedro mismo na harapan ng Kanyang majesty. Sabi sa Pedro chapter 1, verse 16 to 18, ito ay sapagkat hindi kami sumunod sa mga katang-isip na maingat na ginawa ng ipakilala sa namin sa inyo ang patungkol sa kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Kundi nasaksihan namin ng Kanyang kadakilaan. Ito ay sapagkat nakita namin na ipagkaloob sa Kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kalulatian. Ito ay nangyari nang marinig niya ang gayong uri ng tinig na dumating sa Kanya mula sa napakadakilang kalulatian. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalugdan. Narinig namin ang tinig na ito mula sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. At ang kanyang natanggap na prophetic word ay nagmula sa banal na Espiritu. Sabi sa 1 Peter chapter 1, verses 20 to 21, higit sa lahat, dapat ninyong unang malaman na alinmang pahayag sa kasulatan ay hindi nagbuwat ang sariling paliwanag. Ito ay sapagkat ang mga pahayag ay hindi dumating sa pamamagitan ng kalooban ng tao, ngunit nagsalita ang mga banal na tao ng Diyos nang sila ay ginagabayan ng banal na Espiritu. Alam na natin ang truth at siya ay isang tao at Diyos. Kaya hindi na tayo madaya ng mundo. At last Sunday, Pastor Henry clearly explained patungkol naman sa false prophets and teachers. Ang unang puntos niya ay certainty of false prophets, corrupted teaching, at last point niya, condemnation assured. Sa chapter 2, verses 1 to 3, false prophets and false teachers will arise and bringing destructive heresies at denying the Master o Lord. And the Lord will bring swift destruction. Pero sabi din ay, many will follow them, their sensuality. They blaspheme the truth and exploiting false words. Binigyan niya tayo ng aplikasyon na maging masigasig sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang mas lalo nating malaman ang katotohanan. At dito, tayo ay may ingatan sa nagliparang kabulaanan. Ang hugot ng ating tema ay sa pangatlong puntos ni Pastor Henry, ang condemnation assured. Tukoy na ang kanilang kaparusahan. Na mga false prophets, false teachers, yung mga nagtuturo ng mga kamalian. Ngayon naman sa chapter 2, verses 4 to 10, maalaman natin ang kaparusahan na natanggapin ng mga ito. Alam na natin ang mga pakana ng mga bulang ito. Maayos ang pagkapaliwanag sa atin ng mga nagdaang pangaral. Ngayon, naway gabayan tayo ng banal na Espiritu upang maunawaan natin ng gusto ang salita ng Diyos. Ang aking proposition ay, if the Lord knows how to rescue and punish, first point, He will not spare you. He will not spare you. Sa verses 4 to 5, at pangalawang puntos, He will preserve you. He will preserve you. Verses 5 to 6. At last point, He will rescue or punish you. He will rescue or punish you. Sa verses 7 to 10. Kapag ang Diyos ay nagligtas o nagparusa, He will not spare you. He will not spare you to condemnation or He will not spare you to sa everlasting, sa buhay na walang hanggan. I-save ka niya. Sabi nga sa verse 4, if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell, and committed them to chains of gloomy darkness to be kept until judgment, if He did not spare the ancient world, He will not spare you in two ways, to save and condemn you. Ang Diyos ay mahabagin at Diyos ay justisya, banal ang Diyos, at galit siya sa kasalanan.
Ating tandaan na hindi kasalanan ang itinatapon ng Diyos sa impyerno, kundi ang nagkakasala o makasalanan. Pero tayo ay may mag-focus sa unang premise ni Pedro o batayan upang mas lalo niyang mapatibay na sigurado ang parusa ng mga false teachers at mga naniniwala dito. Dito ay mas pinagtibay pa ni Pedro ang kahinatnan ng paglapastangan sa Diyos sa pamamagitan ng bulaang katuruan at mga nagtuturo nito. Ginamit ni Pedro ang mga pangyayari sa lumang tipan upang makita na hindi bago ang ginagawa ng mga bulaang ito at mayroon silang kahinatnan ng kaparusahan. So pag nakarinig kayo sa mga pastor na meron akong bagong revelation, bagong turo, takbo na kayo, huwag kayong maniwala sa mga, kasi walang bago eh. Walang bago. Lahat ng kabulaanan, dati sa Old Testament, hanggang ngayon nangyari ito. Walang bagong revelation. Tapos na ang revelation na. Ito yung nasa Bible na. At ang bagong lumalabas ngayon ay mga mali na. Tayo ay magtiwala sa revelation ng Banal na Espiritu. At nagpapakita na sa lumang tipan ay may mga gumagawa na ng kabulaanan hanggang sa panahon ni Pedro at sa susunod na siglo. Ito ay isang example ng heresy. Ito, alam niyo yung heresy na Marcionism? Ito. Marcionism. Tama ba, Pastor? Marcionism. Yung words niya, Marcionism. Ito. The doctrinal system of a sect of the 2nd and 3rd centuries AD, accepting some parts of the New Testament but denying Christ's corporality and humanity and condemning the Creator God of the Old Testament. So itong heresy, di ba? Naniniwala sila sa New Testament, pero sa ibang parts ng Old Testament ay hindi sila naniniwala. So ito'y itinuturo sa panahon ni Peter at sa panahon din hanggang ngayon. Sabi nga sa 2 Peter chapter 2 verse 3, "And in their greed they will exploit you with false words. Their condemnation from long ago is not idle, and their destruction is not asleep." Sabi nga ni Pastor Enric sa huling puntos niya, condemnation assured. So yung mga gumagawa nito ay sigurado ang kanilang condemnation. Hindi sila makatakas sa kaparusahan na darating. At ang mga naniniwala dito. Dito sa ating talata, tignan natin ang unang if ni Pedro. Pansinin niyo yung mga if. If God did not spare angels. Nabasa natin na ang mga anghel na ito ay nagkasala. Ito ay ang mga fallen angels. Ito ay isang detalyadong argumento na God certain judgment on false teachers. Gumamit si Pedro ng rabbinic form of proof na tumutukoy sa minor premise hanggang sa major premise o batayan. Kaya gumamit siya ng conjunction o connecting phrase na if upang malinaw itong makita o maunawaan. Ito ay kapag totoo ang statement A, how much more ang statement B? If God did not spare angels, how much more these false prophets? At ito din ang ating unang puntos o statement. At first, minor premise ni Pedro. If God did not spare angels. If or kung God has eternally condemned sinful angels, then how much more certainly will He condemn false teachers and their followers? Sabi nga sa Jude verse 6, and the angels who did not keep their positions of authority but abandoned their proper dwelling, this He has kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment on the great day. Walang makakatakas sa kaparusahan ng Diyos kahit ang mga anghel na ito. May isip din natin na bakit nagkasala ang mga anghel na ito? Sa book ng Biblical Doctrines, unlike humans, angels neither procreate. Matthew 22 verse 13, at the resurrection, people will neither marry nor be given in marriage. They will be like angels in heaven, leaving no need for a periodic census. At sabi rin sa Revelation chapter 12 verse 4, His tail swept down a third of the stars of heaven and cast them to the earth. And the dragon stood before the woman who was about to give birth, so that when she bore her child, he might devour it. It indicates that Satan lured 1/3
of the angelic population to defeat and join his rebellion against God. This became evil angels. 2/3 of angels remain faithful to God as elect angels. Sabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 21, I charge you in the sight of God and Christ Jesus and the elect angels to keep these instructions without partiality and to do nothing out of favoritism. Both Satan and fallen angels sinned against God and were removed from His presence. No salvation is provided for Satan and the demons who followed him. While holy angels are ministering spirits who serve people inheriting salvation. Sabi sa Hebrews chapter 1 verse 14, are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? Satan and his evil spirits are deceivers who tempt mankind to disobey God. Satan and fallen angels will be punished by being made to dwell forever in the lake of fire prepared for them. Malinaw natin nakita na if God did not spare angels or fallen angels, how much more these false prophets? How much more you specifically? God is holy at walang kasalanan ang makakalapit sa Kanya. Hindi lang false prophets at angels ang tinutukoy ni Pedro na napaparusahan dito. Tayo din. Kung tayo ay false witnesses, false worshippers, mayroong false motives, false intentions, false love, God will judge you, kapatid. Jesus is the way, the truth, and the life. And He has set you free. Kung tayo ay magpapasakop sa paghahari ni Kristo, God will surely spare you in the coming judgment. Examine yourself. Is there any part of your life that you are leading falsely? Is there false all wrong na tinuturing mong tama? Kahit alam mong mali at mali sa Diyos? Manatili ka sa katotohanan at mamuhay dito. Wala nang ibang parang ibinigay ang Diyos na paraan para maingatan ka kundi ang Kanyang salita. Umupo ka at makinig sa biblikal na pangaral at lumakad ka sa biblikal na pamumuhay. Nalaman natin na tayo ay nakatanggap ng biyaya dahil God spare us sa kaparusahan natin sa ating mga kasalanan. Sa pangalawang puntos ay He will preserve you. Preserve eternal life or death. Sa verses 5 to 6. Sabi sa verses 5 to 6, but preserve Noah, a herald of righteousness, with 7 others, when he brought a flood upon the world of the ungodly. If, by turning the cities of Sodom and Gomorrah to ashes, he condemned them to extinction, making them an example of what is going to happen to the ungodly. Ito naman ang pangalawang minor premise ni Pedro. If he did not spare the ancient world, but preserved Noah with 7 others, at he will not certain na purusahan ng mga bulaang propeta at tagapagturo nito. At makikita natin na isang major premise at isang doctrinal theme, preserving the godly or the perseverance of the saints. If God pinarusahan yung mga sa panahon ni Noah, how much more these false prophets? Ito ang third minor premise ni Peter. Peter sees the judgment of Sodom and Gomorrah as a type, means divine foreshadowing of judgment by fire on the last day. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verses 10 to 12, sabi dito, but the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a roar. The heavenly bodies will be burned up and dissolved, and the earth and the works that are done on it will be exposed. Since all these things are thus be dissolved, what sort of people ought you to be in lives of holiness and godliness, waiting for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be set on fire and dissolved, and the heavenly bodies will melt as they burn. Ito ay isang mahalagang pangyayari na pinapabulaanan ng mga false teachers na ito. Sabi nga sa chapter 2 verse 4,
For if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell, and committed them to chains of gloomy darkness to be kept until the judgment. Maraming tao ang nailigaw sa maling katuruan gaya ng universalism. Hindi sila iniwala sa judgment. Iniwala sila na, hindi, God is merciful. One day, lahat tayo ay ligtas. Ang universalism is the religious doctrine that every created person will sooner or later be reconciled to God, to loving source of all that is, and will in the process be reconciled to all other persons as well. So ito ay maling katuruan. Lahat ay may pinili ang Diyos para sa walang buhay na walang hanggan. May pinili rin ang Diyos para sa walang hanggang kurusahan. So ayun ang tamang doktrina. And if God condemns Sodom and Gomorrah, then how much more certain it is that the same thing will happen to the ungodly who reject the gospel. How much more yung mga naniniwala sa gospel? Condemnation assured. Sa chapter 2, verses 7 to 8, ang fourth minor premise ni Peter. If God rescued righteous Lot, who was greatly distressed and even tormented by the conduct of the wicked of Sodom, sa verse 6, then, how much more will He rescue the godly? Major premise. Ito yung major premise. How much more they will rescue the godly? He rescued Lot na ginawang righteous ng Diyos. How much more na yung mga taong maka-Diyos? How much more? Marami nagtatanong, na talaga bang matuwid si Lot? Given the sins committed in Genesis 19, kung nabasa niyo. But the righteous are never considered to be perfect. Moreover, Scripture distinguishes Lot from the citizens of Sodom that he received the angelic visitors and attempted to protect them from harm, a crucial, courageous action in his lawless and morally depraved environment. Kung ang Diyos ay iningatan si Noah at si Lot, paano pa kaya ang mga taong sumasamba at naniniwala sa Kanya? Paano pa kaya ang mga taong tinubos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo? Kung paano na-preserve ng Diyos si Noah at 7 kasama niya at si Lot, ikaw din ay iniingatan ng Diyos. Kapatid, God knows how to rescue His godly people. Ito'y comfort natin ngayon araw. God knows. Sabi ni Sproul, we do persevere, but God do the preservation. Masipag ka, matyaga ka, pero God is preserving you. Kaya mo nagagawa yung pagkatyaga mo. Ang panglimang tulip ay ang perseverance of the saints. Sabi sa Reformed Companion application, many people practice the Christian faith in their lifetime, but not all of them stick with it. If they abandon it, were they ever saved to begin with? The Reformed notion of the perseverance of the saints is quite simple. Ito, if you have a genuine faith and have been blessed with the saving grace of God, you will never lose it. If you lose it, you never really had it. Scripture is undeniably clear on this. Still, that doesn't mean that those truly in faith won't stumble and continue to fall in this life. But for them, the difference is that their perseverance is through Christ and not by their own strength. By the will of God, they cannot fail. He will not let them. Tandaan niyo yung kapatid. Sabi nga sa Juan chapter 10, verse 28, sila'y binigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailanman hindi sila mapahamak, at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. At sa Pilipos 1, verse 6, ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Yesu Cristo. Ito mga kapatid. We will be preserved. Tayo magtatagumpay sa huli kasi ito ay pinagtagumpayan na ng Panginoon Yesu Cristo. At sabi ni Agustin, it is He, therefore, who makes them to persevere in good, who makes them good. But they who fall and perish have never been in the number of predestined. So kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon Kristo, ikaw ay
nag-i-struggle sa kasalanan, ikaw ay, kapatid, predestined ka. Ikaw ay itinalaga sa buhay na walang hanggan. Ikaw ba ay nagpupursigi sa pananampalataya? O ikaw ay nanghihina na sa hirap? Ngunit ang ating nadinig na ang Diyos ay nagpapanatili sa atin na tumakbo sa karerang ito. Sabi ni Pablo sa pangalawang Timoteo, chapter 4, verse 7, nakipaglaban ako ng mabuting paglaban at tapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Hindi ang sipag mo, lakas mo, dedikasyon mo, kundi ang pananampalataya lamang kay Kristo ang magbibigay sa iyo ng lakas upang matapos mo ang takbuhin ito. Gamitin natin ang style ni Peter, ang rabbinic teaching style. Ito, gamitin natin. If God so loved the world, how much more He loves His children? If God so loved the world, mahal niya mundo, lahat. How much more yung elect, yung mga pinili niya. Mahal na mahal niya yun. Iingatan niya hanggang sa uli. Walang makakaagaw sa kamay niya. Kasi hawak ng Diyos eh. Pero kung ikaw ang may hawak sa buhay mo, you will fail and stumble. Kaya pagkatiwala mo sa Diyos ang buhay mo. Kaya persevere, kapatid, because you are preserved in heaven. Nalaman natin na ang Diyos ay na-preserve tayo sa magpasawalang hanggan. At sa ating huling puntos, point number 3, He will rescue or punish. Yeah. Sa verses 7 to 10. Basahin ko. Sa verse 9. Verse 9 to 10 pala. Then the Lord knows how to rescue the godly from trials and to keep unrighteous under punishment until the day of judgment, and especially those who indulge in the lust of defiling passion and despise authority. Narinig natin na kanina ang mga na-state ni Pedro na minor premises. Ngayon naman, ay dumako naman tayo sa major premise ni Pedro, ang judgment sa mga false teachers. If verses 4 to 8 are true, then how much more true the verses 9 to 10? God indeed knows how to rescue the godly from trials. Sa context ni Peter, sa kanyang mga audience, ito ay magbibigay sa kanila ng pag-asa at divine deliverance at mula sa false teachers at sa kanilang masamang impluensya. God will also or suddenly keep the unrighteous under punishment until the day of judgment. He will punish them partial, preliminary, before the final day of judgment. Sabi sa Lucas chapter 16 verses 23 to 24, at mula sa Hades na kanyang pinagdurusan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang handungan. Siya ay sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at subuin mo si Lazaro upang ilubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ng aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. So hanggang ngayon, kapatid, meron ng mga nasa impyerno na naghihirap na. At meron na sa langit na kasama ang Panginoon. Pero meron pa rin tayong inihintay na judgment. At sabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ito ay ang pag-uukom. This applies especially to those who engage in defiling passion and who despise authority. Ito ay tinutukoy na mga false teachers. At sa 2 Pedro chapter 2 verse 12, subalit ang mga taong ito ay gaya ng mga hayop na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at patayin. Kanilang inaalipusta ang mga bagay na hindi nila naunawaan, at kapag ang mga nilalang na ito ay nilipon, sila ay lilipulin din. Ngunit ito ang pinakapunto natin sa araw na ito. Then the Lord knows how to rescue the godly from trials and to keep the unrighteous under punishment until the day of judgment. At sa Tagalog, kung gayon ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal mula sa pagsubok at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng pag-ukom. If God did not spare, if God preserves
God also knows how to rescue His godly people. Saan? Sa mga gumagawa ng kabulaanan, those who engage in defiling passion and who despise authority. Sabi sa verse 7, and if He rescued righteous Lot, greatly distressed by the sensual conduct of the wicked, for as the righteous man live among them day after day, He was tormenting his righteous soul over the lawless deeds that he saw and heard. Nawa ay tayo din ay madistress sa mga sensual conduct of wickedness ng mundong ito. Tayo din ay magtorment sa kanilang lawlessness na ating nakikita at naririnig. Huwag tayong maniwala sa relativism. Relativism is the view that every belief is bound to some individual, group, place, or time, whence there are no objective cross-cultural and universal truths. According to this view, what is true for us may be false for them. Hence, all beliefs would be equivalent. Alam na natin ang katotohanan at siya ay Diyos. Siya din ang daan at ang buhay. Maliban sa Kanya, lahat ay mali. Maliban sa Kanya, lahat ay bulaan. Kung ikaw ay sobrang distress na sa korupsyon ng mundong ito, kapatid, God knows how to rescue His children. Sabi sa unang Pedro, chapter 5, verse 7, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. God will spare to His presence those He predestined, but He will spare for condemnation those who despise the truth. God preserve you to His kingdom, and those who did not believe deserve to perish. Truly, God knows how to rescue His people, because He knows His people, and His people knows Him. Are you His people? Are you preserved to Him? If you feel you are undeserving and trust only in Christ's work for salvation, you are His. Brother, if godly men long ago finished the race of faith, like Paul and other saints, how much more God can do to you? How much more can God do to you? At ang ating huling verse sa Roma chapter 8 verse 28. At naalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Kapatid, God knows how to rescue His people. God knows how to rescue His children. If God so loved the world, how much more ikaw? How much more His church? Let's pray. Yes, Panginoon. Salamat, Panginoon, because You rescued us. Ngayon po ay nilipat Mo, Panginoon, sa kabanalan. Ngayon po, iniingatan Mo sa mundong ito. Ay hindi kami mag-stumble. Even though we struggle sa kasalanan, Panginoon, we still sin. Pero ngayong Ikaw, Panginoon, hindi nagbabago. Ikaw ay batawad. Dahil hindi ang kasalanan po ang nakikita Mo sa amin, kundi ang Panginoon Kristo. Hindi po ang aming kasalanan na nakikita Mo, kundi ang katuwiran po ng Panginoon Kristo. Hindi po ang karamihan po ang nakikita Mo sa amin, kundi ang dugo ng Panginoon Kristo. Salamat po na kami ay nirescue Mo, Panginoon. Gaya na ginawa Mo sa inyong mga tao noong una. Na hindi po nagbabago yung pagmamahal. Kung galing minahal ng mga tao noong una, kundi ang pagmamahal Mo ngayon, Panginoon Diyos, ay nagpapatuloy. And we thank You, Lord, for the grace that You've given us. Salamat sa iyong salita na bigay sa amin ng aliw, ng comfort. Kami ngayon ay nahihirapan, Panginoon. Marami kaming problema na hinaharap, Panginoon. Pero ang pinakamalaking problema po namin, Panginoon, ay kasalanan. And indeed, You rescued us. You separate us, Lord.
You keep us in the church. You call us holy. You call us holy people, O God. Maraming salamat, Panginoon, na you preserve us to have everlasting life. Pero Panginoon Diyos, ang everlasting life na ito ay ang pagkilala sa iyo, Panginoon. Hindi ito ang haba ng buhay. Hindi ito ang kaligayahan, kundi ang walang hanggang fellowship po namin sa inyo. Ito po ang everlasting life. Eternal life ang walang hanggang pagkilala sa tunay na Diyos at walang hanggang pagkilala sa Panginoon sa Kristo. Na amin ta, Panginoon, at ikapagligtas. At salamat po sa inyong salita, bigyan sa amin ng comfort and strength upang kami ay mag-persevere because you preserve us and you hold us and nothing can pluck us out into your hands. And we worship you, praise you. Ito po ang dalangin sa pangalan po ng ating Panginoong Yesu Kristo. Amen. Purihin ng Diyos sa pangaral ng kanyang salita. Kinikilala natin na bagaman ang pangaral ng salita ay tungkulin ng mga elder, hindi natin ito mahigpit na inaatang sa mga elder lamang. Kundi binubuksan natin ang pangaral sa ibang mga kwalipikadong kalalakihan, binayaan ng kakayang magturo, at inihandaan ng banal na spiritu at aprobado ng simbahan. Natagpa rito, kinikilala rin natin ang banal na spiritu ay binayaan ng talento ang bawat asapi ng simbahan at nais nating sundin ang iba pang kautusan sa kasulatan. Ngayon matapos na ang masasaligang pangaral na bahagi ng ating panambahan, tayo magalaan ngayon ng ikling panahon para sa aplikasyon at pagbubulay-bulay sa naipahayag na pangaral. Habang nasa buhay ng banal na Espiritu ang salita ng Diyos sa inyong mga puso, maaari bang pagtibayin ninyo at palakasin natin ang kalooban ng simbahan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng aplikasyon ito. Yun mga kapatid, at kayo mag-share ng application, reflection,